na lang. Now we are growing as much as we're now reaching the 15,000 distributors. And we're growing very fast. In fact, we're talking already to big businessmen kung dito sa loob, who happen to be one of the owners ng Magic Mall sa Tagumpag. 9 malls yan sa Luzon. So, mga malalaking negosyante po yan. Kumbaga pag nagbi-negosyo sila, talagang ayaw nila yung puhunan, 1 milyon lang. Gusto nila malaki yan. Siyempre, kita ang pinag-uusapan eh. Meron kasabihan, money begets money. Pag ang puhunan mo piso, siyempre expect tubo dyan, piso lang. Pag ang puhunan mo ay libo, siyempre expect yan, ang tubo, libo din. Pero kung puhunan mo ay milyon, siyempre milyon din kikitain. Pero okay lang po naman, kahit libo lang pupunan natin dito sa mga ordinaryong tao. Kasi ang tao ngayon, gusto lang naman maging libonaryo eh. Diba? Libonaryo. Alam mo, paano ibig sabihin ng libonaryo? Libonaryo means, kumita ka lang ng 10,000 pesos every week. That's 40,000 pesos a month. Para sa akin po, malaking bagay na po yun sa isang ordinaryong tao na umaasa lang sa sweldong 15,000 buwan-buwan. Alam niyo po, ang sweldong 20,000 pesos every month. Pambili na lang po yan ng pangailangan araw-araw. Naniniwala ko ba kayo? Yes. Nakakalungkot to, ang sweldo ng teacher ngayon, di umabot ng 20. Paano naman patunayan? Ay, siyempre, dami kong kapitbahay na teacher eh. Loan dito, loan doon. Sisip na nga nila eh, United Kingdom eh. Taga-London sila. Ganun po nangyayari. So ano po ba Nutribis? Ang Nutribis po ay isang oportunidad para sa ating lahat na mabigyan tayo na unang-una maging healthy tayo. Maging conscious tayo sa kalusugan natin. At higit sa lahat, magkakaroon ng pagkakataon ang bawat isa sa atin ng pagkakataon dagdagan ng kita. Mga magkano? 10,000 a week. Magkano yan isang buwan? 40,000 pesos a month. Kung sumusweldo ka ngayon ng 20 plus 60, meron kang 60,000 pesos every month. Di ba? Ganun lang ang magic doon eh. Ang diferensya lang, pag mas masipag ka sa kapitbahay at kapatid mo mas masipag sa'yo, di ba? At mas maagap ka doon sa kakilala mong maagap, aba pwede mong lagpasan yung kinikita ng iba. Meron po kumikita rito, dati palagi ko sinasabi, 10,000 a week lang ha. Ang kaso, pag ang downlines mo sabihin na lang natin, nagsipag din at nagtyaga, automatic po yan because of our marketing system, you will have the opportunity to earn as much as 30,000 pesos a week. At nangyayari na po yan ngayon. Meron na po kumikita rito, 50,000 pesos a week. Meron na kumikita, 80,000 pesos a week. Napapansin ko, yung mga pumapalo ng 50,000 pesos a week, naging consistent na sila. Because just imagine, if you have a consistent income of 50,000 pesos a week, that's 200,000 pesos a month. Ang 200,000 pesos a month, para ka ng isang nurse na nagtatrabaho sa Amerika. Ang 200,000 pesos a month, para ka ng isang seaman na nagpapalutang ng barko doon sa Tubataha. Ano sabihin? Ganun po, mga kaibigan. Ang kagandahan po, mga kaibigan, kumikita ka na, may chance ka pang maging mas malusog. Kasi ang pinag-uusapan ko rito, kalusugan eh. Paano mo ba makukuha ang kalusugan? Number 1, palagi ka nakangiti. Kahit may problema ka, nakangiti ka pa rin. Huwag mo lang ituloy kapag nag-isa ka. Delikado po yun. Oo, huwag mo ituloy yan. Just be peace-minded person. Yung bang mahilig ka sa tahimik. At the same time, palagi kang masaya. Di ba? Na kapag may galit, ngitian mo lang yan. Siguro, galit yun. Siguro walang pera lang yun. Madalas ganun po ang nangyayari. Dito po sa kumpanya natin, atin po, sinasabi ko pong atin. Kasi po, ito ay simula para ang tao ay magkakaroon ng totoong pag-asa. Di po ba? Pag-asa, it's already parang signal. Ang role ng pag-asa is, it signals to a new horizon in your life. Ang role ng pag-asa sa Pilipinas is signalan tayo lahat na mayroong parating na bagyo. So ito po, pag-asa, para signalan tayo na mayroong parating na bagyo sa buhay mo. Anong klaseng bagyo? Yun ba, pag tinanggap yung negosyo na ito, darating ang panahon na hindi mo na alam paano gastusin yung pera mo. Ano, pwede ba mangyari yun? Pwede po yun. Nga lang, maaaring bukas ang isipan mo from the wealth of the universe. The universe is so wealthy that you could only attract the wealth into your life if your mind is open
to the wealth of the universe. Gone are the days na kailangan Chinese ka para yumaman. Hindi na po kailangan yun. Ang mahalaga, bukas ang pag-iisip mo. Bukas ang sarili mo doon sa mga pagkakataon. Kung ano bang maganda. Kung maganda yan, isasali tayo. Magkano po na? 5,800. May mura lang naman pala. Ay, jujuin tayo. But if you close your eyes to the opportunity, the universe is so poor to you. The universe will not give you attraction. The universe will only give attraction if your mind is open. Tandaan niyo po, ang pera, nasa bulsa lang po yan ng bawat isa sa atin. Ang tanong, paano mo kunin yung pera na nasa ibang tao na hindi mo kailangang nakawin? Paano? There are many ways. But since ang trend ngayon is all about wellness, sakyan mo na yung trend. Huwag mong kontrahin. For example, sino na sa inyo dito nakaligo na sa dagat na malakas ang current? Wala pa, sir. Wala pa, di ba? When I was in the province, I usually swim doon sa area na ang tawag nun yung current malakas. If you swim against the current, napakahirap. But if you swim, go along the current, napakadali. Sometimes, hindi mo na kailangan, di ba, mag-relax ka na lang. Ganun dapat ang ano. Now, tanong, ano ba ang magandang trend ngayon ng negosyo? Ang magandang trend po ngayon, sa maniwala kayo hindi, is all about wellness. Bibigyan ko kayo ng halimbawa na yumaman sa wellness. Kung kilala nyo po si Doktora Vicky Bello. Yes, sir. Doktora po siya. Pero yung pagiging doktora niya, wellness. Lahat ng tao, lalo na ang mga mayamang babae sa Pilipinas, gustong mas maganda kaysa itsura nila. Gustong mas bata kaysa pagiging itsura nila. So sinakyan niya po yung trend na gano'n. So ngayon, ang nangyari kay Vicky Bello, yung produkto niya, kahit sa supermarket, yung mga product po na malalaking dambuhalang kumpanya, napapalitan niya. Nakalagay, Tatak Vicky Bello. So ano pang trend ngayon? Ito po ang bagong trend ngayon. Pagdating po sa produkto, plant extract na po ang pinag-uusapan ngayon. Ano ba ang meron dyan sa produkto ngayon? Isa pong trend ngayon, nandyan na po sa Note 321 products natin, yung iba't ibang klaseng plant extract. At pangalawa, pinakabago, 3 days ago, nilabas po ng Department of Science and Technology. Naglabas po sila ngayon ng advisories sa lahat po ng dyaryo. Pwede nyo i-check sa internet. Na ang pinaka-potent ngayon na plant extract, readily available in the Philippines, yun pong tanim na ang pangalan ay guyabano. Hindi na po kami nagsasabi. Few months ago, kami lang nagsasabi. Balita, based on Purdue University. But 3 days ago, naglabas na po ang Department of Science and Technology at pinag-aaralan nila ngayon. Turuan ang tao mag-process ng guyabano, turuan ang tao mag-consume ng guyabano, either capsule, tsaa, or frutas, o turuan ang tao na kumain ng guyabano araw-araw para po ang sakit na cancer ay hindi na po lumapo sa bawat isa sa atin. Kaya nakakatakot na po ang cancer ngayon. Pang-apat na po ang cancer ngayon sa pumapatay ng lahi ng Pilipino. Sa Amerika ho, out of 3 people, pwede kang magkaroon ng cancer. Ganito na po ang bilangan sa Amerika. 1, 2, 3. Ate, pwede ka magka-cancer. 1, 2. Ate, pwede ka magka-cancer. 1, 2, 3. Hindi ko sinasabing may cancer sila. O pwede, gano'n na po ang trend ngayon. Mas marami pa po ang namatay sa cancer kaysa na-aksidente sa motorsiklo. Yung pong na-aksidente sa motorsiklo, pagka na-aksidente yan, biyak lang yung katawan. Tapos na. Ang cancer, iba. Pag tumapo sa'yo, 6 months to 2 years, idadama yung kayamanan nyo, uubusin niya. So ngayon, ang buong mundo nag-discover ngayon, ano ba pwede pangontra dyan? Ngayon po, guyabano lang po is already proven na kumontra sa cancerosis. Sino nagsabi? Purdue University. Kailan ginawa yung studies? 1985. Saan binabase yan? Doon sa ginawang studies ng 1976 ng National Institute of Technology. Tinago nila yung studies na yun. Tinago kasi ayaw nila malaman ng guyabano pala has a anti-cancer property. So kinopya nila ng kinopya yung Annonaceous acetogenes present in guyabano. Nung nakopya na nila yung chemical structure ng guyabano, ang problema nila, pag nilagay nila sa capsula, nilagay nila sa soft gel, exactly parehas sa tinatawag na guyabano,
Ang problema, you cannot patent a guyabano. What if malaman ng tao na okay pala ang guyabano? Hindi mo pwedeng sabihin, oh, isusuko kita kasi nangunguha ka ng guyabano dyan sa likod ng bahay mo. Ano sabihin? So, ang ginawa po nila, tinago po ng mga pharmaceutical. Ang kaso, dumami po ang mga cancer patients ngayon. Kaya ngayon, noong 1985, nag-validate po ang South Korea sa University of South Korea. Alam niyo po, ang South Korea, isa sila ngayon sa mga bansa na progresibo ang isip. Kung alin ang maganda, ganun sila ka-progresibo. So ngayon, maswerte po ang Pilipinas ngayon. Ganun na rin ang takbo ng mga Pilipinos ngayon. Progresibo na rin po ang Pilipinos ngayon. Ang nakakatuwa kasi, it is now the Department of Science and Technology who is talking that guyabano is really good for your health. That every day, you must take at least 1 tea of guyabano, 1 capsule of guyabano, or better yet, kumain ka ng tig-1 kilong guyabano na hilog araw-araw. Or kung tinatamad kayo kumain, bumili na lang kayo ng Nutri-Glow guyabano. Yes! Ganun po yan mga kaibigan. Siyempre, isa pa pong product natin yung kape. Kailan ba na-invento ang kape? Siyempre, matagal na po yan. Nga lang, ang kape po, sabi nung unang panahon, Nestle lang po ang nagbibenta niyan. Ginaya lang po nila yung mga Batanggenyo sa Lipa. Napansin nila kasi ang una pong binenta dito sa Pilipinas ng Nestle ay gatas. Galing po ng Switzerland, dinalan tayo ng gatas dito, ang tatak kay Alpine. Naalala niyo yung Alpine? Dinalan po tayo rito, Alpine po ang brand. Napansin nila, benta sila ng benta Alpine, ang inaanap ng tao, kape. At that time, ang nagbebenta ng kape, Blend 45. Ang nagbebenta ko si John Gokuwe, Blend 45. Sumikat po yung Blend 45. Nung sumikat po ang Blend 45, ginaya po ng Nestle. Naglabas po sila ng kape. Nung naglabas po ang Nestle ng kape, ang ginawa po ng Nestle, kasi matatalino po sila, nilagay nila sa sachet. In short, nag-click po yung sachet. Yung po Blend 45, iniwanan nila yung parang kape. Kaya nawala sila, di ba? Tapos, sa kanila ni-resurrect under the brand of Great Taste Coffee. Di ba? Ganun na sila. In short, yung pong tinatawag na kumpanyang Nestle, lumakas po ang negosyo nilang kape na di sachet. So that every sari-sari store ay meron pong kape. Tama po ba? Ngayon po, dumating po yung candy galing po Indonesia. Kopi Yung po candy ay kape lang. Di ba? Pinangalanan nila lang, kopi mo. Di ba? Kopi ko. Candy lang yan eh. 6 months ago, 6 years ago. And then napansin nila, maglabas din tayo ng kopi. O, na kape talaga. Totoong kape na nasa sachet. But this time around, gawin natin mas masarap. Kayo po ang maghusga. Ano po napapansin ngayon? Ang kopi ko ba nag-click din? Click. Ibig sabihin nag-click. Ano ang nagpa-click? Dahil po sa lasa. Lasa po ang nagpa-click niya. To the point, ang Nestle ngayon, gumaya na. Meron ngayong kopi ko brown, naglabas din ang Nestle brown. So labanan sila ngayon. Pero ang punto dyan, you could just imagine, ang bilis, di ba? Kasi ang kape, bakit malakas ang kape? Kasi ang kape, part kasi yan ang pagkain ng Pinoy. May mga tao na hindi sila pwedeng kumain ng pandesal sa umaga na walang kape. Yes. Tama? Tama. So whether we like it or not, kimagira o wala, meron kape. So nandyan yan. To that, coffee today, in the worldwide scale, is now the second largest commodity next to petroleum oil. Mas marami pa po ang nag-consume ng kape kaysa palay worldwide. Sa Pilipinas, of course, ang pinakamalaki, bigas. But on a worldwide scale, mas marami pa po ang umiinom ng kape kaysa pineapple. It is the second largest commodity in the world. Mas marami pa po ang umiinom ng kape kaysa cola. Ganun kalaki ang negosyong kape. That's the reason why meron po tayong kape. Pero ano may kape nyo? Kayo po ang tumigim. Yung kape nila masarap. Naglabas po ang kopi ko na mas masarap. Ang Nutribiz International, naglabas na rin po a few months ago ng pinakamasarap. Yes! Sino mag-uusap? Para makatikim tayo, meron tayo dyan. Gusto mo magpa-fruit, patikim nga, meron tayo dyan. Hindi nyo naman tikman mamaya. Nandyan sa counter, no? Kumuha lang kayo.